At kaugnay pa rin po ng overseas absentee voting, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng COMELEC na si Director James Jimenez. Magandang tanghali po sa inyo, Director Jimenez. Si Connie Magandang Season tanghali po po, ito. Ma'am Connie. Apo, Okay. magandang tanghali po. Opo, handang-handa na ho ba ang inyong mga tauhan sa ibang bansa para sa pagsisimula ho ng overseas absentee voting bukas? Yes, ma'am. Nakaabang na lang sila para doon sa simula ng voting sa April 9. Ano? And tandaan natin, itong voting period na to, isang buwan po ito. Matatapos din to ng May 9. Nakasabay ng pagtatapos ng voting dito sa atin. I see, oo. At sa unang pagkakataon, umabot daw sa 1 milyon ang mga registered na mga botante dyan sa ibang bansa na nagparehistro talaga. Ano ho ang update natin ngayon? Ang bilang ng total registered voters natin ay nasa 1.37 million voters. Hati-hati yan, depende sa region, syempre. No? But yes, that's the largest na naging list of registered voters natin for overseas. Ang aming goal sana syempre mataas dapat ang turnout kasi isang bagay yung marami kang registered voters pero ibang bagay din yung marami sa kanila yung actually voting. No? So yun naman ang tinututukan din namin ngayon. Okay, so yung nagparehistro, syempre iba nga doon sa actual no, na talagang boboto. Pero sa mga nakalipas po na panahon, ano ba yung percentage po ng bumoboto ng mga kababayan natin abroad? Sa mga nakalipas na election natin, kasi medyo mababa, ma'am. No? We're looking at mga 10% lang ang bumoboto. And hopefully, ngayon, ma-improve natin yan to, ang goal natin is about 80% voter turnout. So hopefully, medyo matutulungan tayo ng fact na ngayon ay presidential election. At ngayon din, nakita natin for the first time, marami tayong kandidatong talagang nangingibang bansa para makampanya. Exactly. So hopefully ma-increase yung engagement ng ating mga kababayan overseas. Yung enthusiasm na bumoto. Pero yung, clarify ko lang sir kasi ang sinasabi nga sa balita, parang first time ngayon na mas marami ang nagparehistro kumpara dun sa mga previous elections. Tama ho ba yun? Tama po yun. Napakataas po ng ating rate of registration ngayon. Kaya nga medyo confident kami na matatranslate yan into actual voters. Ayun, okay. Yung tungkol naman ho dun sa hybrid voting system, mas marami ho bang bansa ang gagamit nyon o yung magkahalong manual at automated? Marami po ang yung gagamit po ng ating mga automated systems, mas maliit pa rin siyempre kumpara doon sa mas nakakarami na gumagamit ng postal voting o kaya ng manual personal voting. This is because yung talagang rollout naman natin ng automated elections ay paunti-unti rin talaga. No? So we started in Asia, tapos Middle East, tapos ngayon kasama ng North America at saka Europa. So parami po ang nag-automate. Eventually, ang goal natin, lahat automated na rin. May paalala ho ba kayo sa mga botante abroad bago ho ang botohan bukas? Ang paalala ko lang po sa mga kababayan natin abroad ay una, kailangan po bumoto sila. No? Hindi sapat na nagparehistro sila. Kailangan talagang lumahok sila sa botohan. Pangalawa, sumangguni po sila sa mga embahada at konsulada para makuha yung mga voting schedule. Sa mga ibang lugar po kasi, kumbaga iba yung work week nila kumpara sa Pilipinas. So hindi ko din masasabi kung kailan yung pinakamagandang panahon para sa schedule ng voting nila. And finally, pagsanggunin nyo sa embahada at konsulada, alamin nyo rin kung saan yung voting center. Hindi po sa lahat ng pagkakataon din sa mismong embahada ginagawa yung botohan. Kung minsan kumukuha sila ng isang parang function hall kung saan ginaganap yung voting, especially for those na medyo maraming botante ang ini-expected. And siguro, paalala rin, dapat talagang pag-aralin nilang mabuti kung sino yung mga iboboto rin ho, ano? Well, definitely, yes ma'am. Siyempre, dapat nilang aralin kung sino yung dapat nilang iboto. Ayun, maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras. Maraming salamat po. Yan naman po si Director James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC.